Attorney, paano pag yung respondent hindi nakadalo sa conciliation proceeding? Ano ang mangyayari? Gaya ng sa mediation proceeding, kailangan din siya pagpaliwanagin kung bakit hindi siya nakadalo sa conciliation. Pero dito, ang magpapatawag o magpapadala na ng notice of hearing sa kanya for failure to appear ay hindi na si Kapitan, bagkus ay ang pangka-chairperson na dahil nasa yugto na ito ng conciliation proceeding at wala nang ganap dito si Kapitan. Ngayon, parehas sa mga konsekwensya o mga mangyayari kung matukoy ng pangka-chairperson na hindi makatwiran ang hindi pagdalo ng respondent. Una, magpapalabas ang pangka-chairperson ng certificate to bar counterclaim. Pangalawa, maaari din siya magsampa ng reklamo sa korte against the respondent for indirect contempt of court. At ang panghuli, mag-issue na ng CFA or certificate to file action para sa complainant. Tandaan, ito ay kung hindi lang makatwiran ang hindi pagdalo ng respondent. Kung justifiable naman o makatwiran ang hindi pag-attend o pagdalo ng respondent, tuloy ang conciliation proceedings hanggang maubos ang 15 days. Tandaan, gaya ng mediation, magsisimula ang bilang ng 15 days sa unang paghaharap sa conciliation sa harap ng binuong pangkat. Ayon sa batas, ang conciliation ay extendable to another 15 days kung sa tingin ng pangkat ng tagapagkasundo ay maaaring magkaayos sa magkalitang partido kung magkakaroon lang ng kunting panahon pa at makakapag-usap pa ang mga ito. Subalit tandaan, ang dagdag na 15 days sa conciliation proceedings ay hanggang dyan na lang at hindi na pwedeng lumampas pa. Ibig sabihin, ang conciliation proceedings ay magtatagal ng 15 days sa pangkat at pwedeng i-extend ng another 15 days. So sa kabuuan, 30 days maximum lang dapat ang itatagal ng conciliation proceedings sa pangkat ng tagapagkasundo. Kapag hindi pa rin nagkaayos ang magkahidwaang partido, obligasyon na ng pangkat ng tagapagkasundo na mag-issue ng CFA or Certificate to File Action.